Umpisa na ngayong Lunes sa 3 araw na tigil pasada na ikinasa ng grupong Manibela. Pero sabi ng mga otoridad, hindi naman gaanong nahirapan ang mga kapatid nating commuter. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, nasaan na nga ba ngayon at kumusta ang mga commuter dyan? Angela, nandito ako ngayon sa Philcoa at sa ngayon ay umalis na ang ilang membro ng grupong Manibela na nagtipon dito para magprotesta kaninang umaga at sa ngayon ay wala na rin tayong nakikitang mga pasahero na stranded sa mga oras na ito. Pero kanina mga bandang alas 8 ng umaga, sinabayan ko ang mga commuter dito sa Philcoa at nagtanong-tanong kung nahihirapan ba silang sumakay. Sabi naman ng mga nakausap ko, so far parang normal na araw lang naman. May mga maaga rin kasing nagkansela ng klase at kapansin-pansin na patuloy pa rin ang pasada ng ilang tradisyonal at modernong jeepney, UV Express at bus mula Philcoa hanggang Quezon City Hall. Mas maraming mga bus ang i-deploy sa EDSA busway at dinagdagan ang bilang ng mga tren sa LRT1 at LRT2. Naglaan pa ang pamahalaan at mga lokal na pamahalaan ng libreng sakay. At ito pa, simula mamayang gabi ay extended na ng 1 oras ang operasyon ng MRT3. Kaya masasabi rin nating marami-rami ng options ang mga mananakay. 4:30 AM magsimula nagtipon-tipon sa Philcoa ang mga miyembro ng Manibela para iprotesta ang umano'y maling bilang ng mga jeepney na sumali sa Government Consolidation Program. Ayon sa kanila, kabilang sa mga rutang maapektuhan ng tigil pasada ay Fairview-Calao, Fairview-Quiapo, Philcoa-Calao at Lagro-Panay. Mayroon ding mga strike center sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Las Piñas, Monumento, Nagtahan at Pasay. Ayon sa Manibela, kung magkakaroon ng maayos na usapan sa pagitan nila at gobyerno, maaaring hindi na umabot hanggang Huwebes ang kanilang kilos protesta. Angela, sa kabila ng tigil pasada, nilinaw ng grupo na hindi nila pinipigilan bumiyahe ang kanilang mga miyembro dahil nauunawaan nila ang pangangailangan ng mga tsuper na maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. At sa puntong po ito, makakausap naman natin si Attorney Ariel Inton Jr., ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Patungkol po ito sa transport strike ng Manibela na nagsimula po ngayong araw. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Inton. Magandang tanghali po, Mama Angela. Magandang tanghali sa mga taga-subaybayan. Attorney, mula po sa unang inanunsyo na ng March 24 to 26 na transport strike, inagahan po ito at sinimulan noong March 21 pa. Kumusta po ang assessment po ninyo at malaki po ba ang epekto nito sa mga commuter, Attorney? Okay, so ang assessment po natin, katulad po ng sinabi po ni Secretary Vince Dizon, ay wala silang ganong epekto. Normal pa rin ang so far, normal ang biyahe ng public transport at we cannot reduce this to a lot of things. Una, napaghandaan ng pamahalaan nito dahil meron po tayong interagency para sa mga tigil pasada na binubuo ng MMDA, DOTR, NTFRB, PNP, local government. So, preparado po. Ngayon, isama na rin dyan yung preparasyon ng private sector na sa mga eskwelahan, they shifted to virtual classes. So, hindi ganun yung epekto. Pero, hindi pa tapos yung araw. So, pinaghahandaan pa rin yung pag-uwi ng mga tao. Dahil iba naman yung papasok, iba rin yung pauwi. So, pero hindi po tayo nagre-relax dito at hindi tingnan din po natin yung mamayang uwian ng mga tao buhat sa kanilang mga pinapasukan. Right. Attorney, yung pong usapin ng inconsistent dialogue schedules, ang sinasabing dahilan po ng grupong Manibela, kaya po sila ay nagdesisyon na agahan po yung transport strike nila. Kumusta po ba yung efforts ito para po sa dialogo kasama po yung mga transport groups? Ang effort ng isang dialogue ay nandyan. Noong nga pong Biyernes ay mismo si Secretary Vince Dizon ang humarap sa grupong Piston. Pinakinggan sila. Pero
kinakailangan pakinggan din yung Secretary Vince yung mga pro-consolidation transport groups na mas marami. No? So, pangalawa, kapag nakipag-dialogue ka, you're not demanding. No? Hindi ka nagde-demand na ibigay mo sa ato. Dialogue is a give and take process. No? So, ano ba yung maaring pagkasunduan kung ano man yung gusto nilang mga pagbabago sa polisiya na baka pumwede para makapasok sila sa programa ng consolidation and modernization. So, yun po ang, yun ang proseso. Ngayon, kung pabago-bago na schedule, I think it's more of gusto nila mismo si Secretary makausap. And the Secretary made himself available last Friday. Sila naman yung wala. And, and even sabihin mo na pabago-bago yan, will that justify a tigil pasada that will affect thousands of commuters? Just mag-justify ba nila yun? Itong hirap kausap, sige. Tigil pasada kami para mahirapan mga pasahero. I don't see any connection there. Pero attorney, kasi ang isa sa mga major concern po nila dito, yung tinatawag po nila na huwad de datos daw po ng implementasyon ng PUV Modernization Program. Kasi daw po, according kay Chairman Guadis, 86% yung consolidated na PUVs or PUJs. Pero po, sabi po ni Secretary Vince Dizon, 43% if I'm not mistaken, yung talagang aprobado na. Okay. Wala pong naging, walang conflict yun kung ilagay po sa tamang konsepto. Yung 86% po, it refers to the number of the percentage of the number of franchise, units with franchise na nag-apply for consolidation or applied for an intent to consolidate. Ibig sabihin, yung 86% na yon, yung mga nag-apply. No? Yung 43%, yun yung mga nag-apply at natapos na. Yung mga na proseso at bumabiyahe na yung bago nilang unit. In other words, yun yung natapos na yung kanilang consolidation process. So, yung 86%, ang tamang paliwanag doon ay ito yung mga nag-apply. Yung 43%, tama naman si Secretary Vince doon. Yung 43%, yun yung mga natapos na doon sa proseso. Kasi ang kinakatwiran po nila, attorney, hindi daw po talaga naging malinaw yung eksplanasyon na ito, na kasing linaw po ng pagkakasabi niyo po sa amin ngayon, dahil pati nga daw po ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, dahil ito ang kanyang nalalaman, kaya po talagang pinush po na matuloy itong PUV Modernization Program. Kaya nga po na ito yung pagkakataon na maipaliwanag ng gusto. Ngayon, yun, tayo po kasi 4 days pa lang tayo yung tagapagsalita dito, no? Pero tingnan po natin data, tingnan natin kung ano yung maaari nangyari, no? Na mukhang yun sinubmit ng dating secretary yung 86%, no? Ang kanya pong point of reference is that kapag nag-apply ka na kasi sa consolidation, meron nang may mga nakakabit na ng mga privilege and rights. Ano ibig sabihin? Meron ka ng provincial authority, mabibigyan ka, ikaw, yung unit mo, mako-confirm, no? You can have fuel subsidy and others. So, ibig sabihin na kung pag nag-apply ka, no, makakabiyahe ka. So, kapag ka tinanong mo, ilan ba ang bumabiyahe? Kung 43% pa lang yung natapos, ibig sabihin ba, yun lang ang bumabiyahe? Hindi po. Ang total na maaring bumiyahe o legal na pwedeng bumiyahe is 86%. Kasi once you apply, no, you're given a provincial authority already. No? So, yun yung total number. Ngayon, ano ngayon yung hindi nakakabiyahe? Yung mga hindi nakakabiyahe o
bumiyahe man ay kolorum na, ay yung mga hindi nag-apply for consolidation. O kaya yun, yung maaring yung sinabit noon na ito po yung mga na-consolidate na, ibig sabihin nila, ito yung mga nag-apply at bumabiyahe at nabigyan na ng PA. Pero, But at any rate, I think it is important na malagay sa tamang yung ano yung 86 at ano yung 43. Ano yung reference? Oo, opo. Pero yun nga po, attorney, ito pong 43% na complete na consolidation ng mga PUVs ng mga operators. Ano po ba nito? Wala pa po kasi ito sa kalahati pa eh. Ang ibig po bang sabihin po nito ay majority pa rin po talaga ng mga operators natin ay hindi pa talaga nakakapag-consolidate. Okay, maganda po yung katanungan na yan. Ngayon pong yung pumasok po tayo, ang una po natin tingnan ay ano po yung mga problema. Bakit may mga problema na dun sa mga nag-apply for consolidation? So, meron po akong nakitang listahan na consolidation requirements na hindi makomply pa. Bigyan ko kita ng halimbawa, capitalization and financial requirements. Yeah. Fleet modernization, legal and administrative barriers. So, loss of independent operation. So, ito yung mga ilan dun sa sa pag-aaral ng LTFRB na nagpapabagal ng proseso. Kaya ito marahil ang magandang pag-aralan na mabigyan ng solusyon. So, mabalik lang po tayo dun sa usapin ng transport strike po nitong mga grupo na ito. Yes, attorney, can you hear me po? Opo. Okay. So, magtatagal po hanggang Miyerkules itong transport strike. Ano ang mga paghahanda pa rin po ng LTFRB para po maibsan yung epekto nito sa mga mananakay? Ganun pa rin po ang aming paghahanda in coordination with other government agencies, and at the same time, ang hindi po nawawala yung offer of a dialogue. Kaya lang, sabi ko nga, pag nag-dialogue tayo, you cannot impose upon the government kung ano yung kagustuhan nila. So, kailangan malaman natin ano ba yung rason kung bakit ayaw niyong pumasok sa consolidation, no? Kasi kapag ang nais ay yung consolidation ay yung process, hindi lang yung process kundi yung polisiya, no? The government policy and modernization ay alisin, abay mukhang hindi ganun kadali po 'yon. It should be decided by people other than LTFRB because LTFRB merely implement policies o implementer lang ang LTFRB. Kaya yun na pag magda-dialogue tayo, kailangan may parameters tayo. Ano ba ang ida-dialogue na? Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ariel Linton Jr. ng LTFRB.